Are you sure? What I mean is, we don't need to follow everything our parents want. Even without engagement or marriage, the organizations can still be allies. We don't need to stick with each other. Tura niya. Tiningnan siya ni Laura ng mariin ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay bahagya itong mamiti. You have girlfriend, right? Wika nito. Bahagya siyang natigilan habang nakatingin sa mukha nito ngunit hindi naglaon ay dahan-dahan siyang tumango. She's my everything. Walang pagdadalawang isip na tura niya at ito naman ang napatingin sa kanyang mukha na tila inaarok ang kanyang pagkatao. What if I still wanted to pursue the engagement? Mapaghamong wika ni Laura at naikumpas niya ang mga daliri. It's not that I don't like you. We can be friends, but we can never be couples. And my decision is final. I'm sorry, but I'm revoking my engagement with you. Honest niyang pahayag at mas lalong tumitig sa kanyang mukha ang kaharap ngunit pagkatapos ng ilang sandali unti-unti itong umiti. Have you lost your mind? Nakalimutan mo na ba maaari mangyari kung hindi natin itutuloy ang ating engagement? Sarkastikong pahayag ni Laura. Wala na siyang pakialam sa mga consequences nito. Natakot lang siya para sa kaligtasan ni Myrtle noong una kung kaya't napapayag siya sa engagement nila. At kung ito ang dahilan ng pagkakaroon ng digmaan ulit, ay handa na siya para dito. As I have said, the organization can still be allies even if we're not into marriage. If we are true to our intentions, then we can still build a strong and powerful alliance. Tura niya at napapaisip naman sa Laura sa kanyang mga sinabi. Okay, deal. Kahit na ano mangyari, huwag nating hayaang mag-away ang ating mga grupo. Consider this as a treaty. We are now friends, and it is our responsibility to support and value each other's organization. Deklara ni Laura pagkalipas ng ilang sandali. Hindi naman makapaniwala si Miguel sa pagpapahayag ni Laura sa kanyang suggestion at natuwa siya sa sinabi nitong treaty. Sure, I'm true to my word. Friends? Nakangiting turan niya pagkatapos ay iniabot ang pala dito. Nakangiti ding iniabot ni Laura ang kamay niya na siyang hudyat ng pagkakabuo ng mabuting samahan. Baka pwedeng atin-atin muna ito. Baka itakwil ako ng daddy ko kung malalaman niyang nirevok natin ang kasunduan na tayo-tayo lang. Turan ni Laura at nakangiti siyang tumango-tango. Kahit naman siya ay hindi niya ma-imagine ang reaksyon ng ama kung malalaman din niya ito. At least ay nag-agree naman silang dalawa. That's what I'm thinking also. But we cannot hide it forever. Sad niya at tumangutango din ito. Thank you. But can I ask another favor? Sa Laura at napataas ang kanyang noo. What is it? Turan niya na tila handang ibigay kung ano man ang hinihingi nito. I need bodyguard. Wika ni Laura at naitaas niya ang kanyang kilay. Sa dami ng tauhan ng mga Laurente, manghihingi pa ito ng bodyguard sa kanya? Sure. Ilan ang gusto mo? Pahayag niya. Baka hindi nga ito komportable sa mga tauhan nila. I just need one. Sa Laura kung kaya't hindi niya napigilang mangiti. Akala niya isang dosena ang hihingi nito. Alright, I'll send the best for you. Nakangiting turan niya dito. I want Marco. Marco Balmes. Si Laura at na-stop sa ere ang kanyang pagkakangiti. Bakit si Marco? Ang hirap pa naman niyang pakausapan. Ang hirap pakausapan ng taong iyon, kahit pa sabihin niyang best friend niya ito. It's my friend. He is not a bodyguard. I don't think he'll like it. Tura niya ngunit napasimangot ito. I can send Alkins with you. I'm sure you like him. He is more gentle and friendly. Suggestion niya. Knowing Marco, baka hindi ito makatagal sa kasungitan ng kaibigan. At kung patience ang pinag-uusapan ay champion sa Alkins dito. Isa pa, mas madali itong pakausapan. Subalit hindi pa rin nagbabago ang pagkadisgusto sa mukha ni Laura kung kaya't natawa siya kasabay ng pag-iling. Okay, I'll try to convince him. Pero hindi ako sure kung mapapapayag ko siya o hindi. Turan niya dito habang nakatawa. Na-observe niyang may pagkabrat si Laura at nakikinikinita niyang itsura ni Marco habang banas na banas sa pagbe-babysit dito. Ay, thank you, Miguel. Thank you. Tuwang-tuwang saad ni Laura sabay tayo at hindi niya inaasahang mapapayakap ito sa kanya. Madas sa akin ang lalaking yun. Narinig pa niyang tura nito kung kaya't lalong lumakas ang ginawa niyang pagtawa, wondering kung anong nagawa ng kanyang kaibigan dito. One of the best feeling he'd felt these days. Kaya hindi na niya inalintana ang pagkakayakap ni Laura sa kanya. He's happy na naintindihan ng dalaga ang kanilang sitwasyon at nadismod ang kanilang engagement ng walang problema. Kung kaya't makikita talaga sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan.
Gumanti siya ng yakap kay Laura ngunit unti-unting nawala ang kanyang pagkakangiti nang makitang nakatayo si Myrtle sa may glass door at nakatingin sa kanila. Agad siyang bumitaw kay Laura pagkatapos ay mabilis na inilayo ito sa kanyang katawan. Nagulat ito lalo at bigla siyang tumayo upang lapitan si Myrtle na nasa labas ngunit mabilis itong tumalikod at halos patakbon lumayo. Pati si Alkins na kalilitaw lamang ay nagtaka sa biglaang pag-alis ni Myrtle. Ano nangyari doon? Takang tanong nito sa kanya nang madaanan niya ito upang sundan si Myrtle. Ikaw na muna bahala kay Laura. Turan niya dito pagkatapos ay nagmamadali na rin lumayo. Naalala niyang sinabi pala niya magkikita silang lahat sa resto upang sabay-sabay na kumain. Pagdating ni Miguel sa ibabang bahagi ng resto ay agad niyang nakita si Myrtle sa labas patungo sa may kalsada. Mukhang seryoso ito sa gagawing pag-alis kung kaya't mabilis niyang tinungo ang pinto at nang makalabas ay halos patakbo siyang lumapit dito. May huminto ng taxi sa harapan ng dalaga kung kaya't mas mabilis pa ang ginawa niyang paglapit dito. Saktong palulan sa taxi si Myrtle pagkalapit niya kung kaya't mabilis niyang hinila ang pasarang pinto at walang pag-aalilangang binuhat niya ang dalaga na parang walang anuman. Dinukot ang cash sa kanyang bulsa at iniabot sa taxi driver mula sa nakaawang na bintana sa may harapan pagkatapos ay kumaway na lamang dito. Bitiwan mo ako! Pagpapalag ni Myrtle at sa unang pagkakataon ay narinig niya na tumigas ang boses nito. No, if you can promise that you'll listen to me. Turan niya na tila walang kaso sa kanya ang bigat nito. Miguel, ano ba? Gigil na saad ni Myrtle ngunit parang hindi niya ito naririnig. Oo na, sige na. Baba mo na ako. Hindi naglaon ay wika nito. Dumadami na rin kasi ang dumadating na customer sa resto kung kaya't naiisip na nito ang sasabihin ng ibang tao. Maingat naman niya itong ibinaba ngunit hindi niya akalaing sasampalin siya ng dalaga. Hindi naman ganoong kalakas ngunit napalunok siya ng todo sapagkat first time niyang masampal, lalo na sa isang babae. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Nakatanggap na siya na ilang suntok sa mukha ngunit bakit naman niya ang pangangapal na mukha mula sa hindi kalakas ang pagsampal ni Myrtle. Pagtingin niya sa dalagay nakarehistro sa mukha nito ang sobrang guilt habang nag-uunahang bumagsak ang mga luha. Sorry, hindi ko sinasadya. Agad nitong pahayag. Halos tuliro ang mukhang nakatingin sa sariling kamay at hindi makapaniwala sa nagawa. Sa halip naman na magdamdam at magalit dito ay walang pag-aalilangang niyakap niya ito ng mahigpit at hinagkan sa ulo. Shh! It's okay, sweetie. You're forgiven. Pag-aalo niya sa dalaga kung kaya't mas lalo itong napaiyak habang isunubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Ayan kasi, gumawa-gawa ka ng hakbang and then iiyakan mo din pagkatapos. Biro niya sa dalaga habang hinahagod niya ito sa likod. At sinong matutuwa kapag nakita mong may kayakap na ibang iyong boyfriend? Pasinghot na protesta ni Myrtle at hindi niya napigilang matawa. Sa wakas nagselos din ang aking girlfriend. Masayang biro niya sa dalaga at napahalakak siya ng kurutin siya nito sa tagiliran. At nasisiyahan ka pa dyan ha? Sino nga yun? Siyempre naman, walang dudang mahal mo ako dahil sa selos mo na iyan. Nakangising turan niya at nakurot na naman siya nito. Sino nga yun? Untag ng dalaga. Kung lumapit ka na lang sana kanina, dinalaman mo agad kung sino yun. Tinakot mo pa ako. Si Laura iyon at katatapos lamang namin mag-usap regarding sa withdrawal ng aming engagement. Naunawaan naman niya na may mahal akong iba. And then we agreed that we still remain friends and allies kahit revoke ng kasunduan tungkol sa amin. So ayun, we ended hugging each other. Paliwanag niya tumango naman ito kasabay ng pagtakip sa bibig. Na-realize ng dalaga ang pagkakamaling paghusga agad at sigurado siyang nakakaramdam ito ng pagkapahiya sa sarili. Naku, nakakaya naman kay Laura. Ano na lamang sasabihin niya tungkol sa akin? Nag-aalalang sambit ng dalaga at napangiti siya. E di, iisipin niyang silosang girlfriend ko. Biro niya at napasimangot ang maganda nitong mukha. Paano ngiti-ngiti ka habang nakayapos sa kanya? May pagdududang pahayag ng dalaga kung kaya't kinabig niya ang ulo nito at inilapit sa kanyang dibdib habang nakatawa. Pambihira, ngayon ka pa talaga magdududa pagkatapos ko mag-withdraw sa aming engagement? Malay ko, na-realize mo na hindi pala dapat. Ani Myrtle kung kaya't mas lalo siyang natawa. You're impossible, sweetheart. Kailan ka pa natuto sa mga ganyang pag-iisip? Hindi ka naman dating ganyan na. Turan niya at sumandali itong natigilan pagkatapos ay napabuntong hiningang tumingin sa kanya. Sorry, I shouldn't think that way. Seryosong pahayag ng dalaga at minitaan niya ito pagkatapos ay hinalikan sa noo. I love you, sweetheart. Never be jealous again because you're the only woman in my life, okay?
Tura niya at masayang tumango ito sa kainihilig ang ulo sa kanyang dibdib. This too has no shame. Kahit sa gilid ng kalsada naglalampungan. Banas na tura ni Marco kina Nate at Jade habang nakatingin kina Miguel at Myrtle na halos langgami na sa pagkasweet. Nag-imbita ng dinner si Miguel at kararating lamang nila sa venue. Oh, awat na. Nakakota ka na sa lalaking iyan. Hayaan mo na, talagang ganyan ang mga nagmamahalan. Sinid sa nag-aalburutong kaibigan. Palibhasa masungit at walang love life ay naskandalo sa dalawa lalo't kasangkot ang kapatid. It's good that they're back together. Masasira ang buhay ni Miguel kapag mawalay sa iyong kapatid. Nakatawang komento ni Jade kung kaya't mas lalong bumusangot ang mukha ni Marco. Ang sabihin mo, siguraduhin niya mga desisyon niya sa buhay dahil kung hindi malilintikan siya sa akin. Tura ni Marco at magkasabay na tinapik ni Nate at Jade ang balikat nito kasabay ng paghalakak. Nakakatakot ka namang maging brother-in-law. Buti pala si Miguel ang na-inlove sa sister mo. Kung nagkataon, baka ang gantingin na lang ako. Nakatawang biro ni Jade at inismira ni Marco ito. Miguel and Marco know each other very well. Halos magkaugali lamang ang dalawa kaya dapat lamang na silang dalawa ang mag-brother-in-law. Kararating nila? Si Miguel sa mga kaibigan na magkita-kita sa bukana ng resto. Papasok na sila ni Myrtle sa loob at saktong papasok din si Nate, Jade at Marco na as usual ay napakaseryoso ng mukha. Alam ng kanyang mga kaibigan ang pagkakabalikan nila ni Myrtle ngunit ito lang yata ang kaibigan niyang hindi masaya para sa kanila. Kanina pa, nahiya nga mga langgam sa eksena ninyong dalawa eh. Si Marco at hindi napigilan ni Nate at Jade ang natawa habang magkasunod na nakipagyakapan ng mga ito kay Miguel. Kuya! Protesta ni Myrtle sa kapatid ngunit pinitik lamang ni Marco ang kanyang noo. Let's get inside. Pahayag ni Miguel kasabay ng pag-akbay nito kay Myrtle upang protektahan sa kapatid nito. Pasimple pa niyang hinaplos ang noo ng dalagang pinitik ng kuya nito bago sinundan ang tatlo upang tumungo sa VIP room ng resto. Florence? Tuwang-tuwa si Myrtle nang mapasukan sina Alkins at Florence sa VIP room. Excited pa niya itong nilapitan at binigyan ng yakap at beso-beso. I'm so happy to see you here. Hindi kayo nagsabay ni kuya? Masayang payag niya pagkatapos ay inilipat ang paningin sa kanyang kapatid na biglang itinaas ang kilay. Si Miguel ay nagulat din kung bakit magkakilala ang dalawang ngunit nahiwagaan ito kung bakit ibang pangalan ang tawag nito kay Laura. Sweetheart, meet Laura Lorente. Siya yung nakita mong kausap ko kanina dito. Si Miguel at hindi makapaniwalang napatingin sa Myrtle kay Laura. Laura, meet Myrtle. She's my girlfriend that I was mentioned to you. Patuloy ni Miguel at si Laura naman ang gulat na napatingin kay Myrtle. Kapwa na wala ng boses ang dalawang ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay halos sabay nang ngumiti ang mga ito sa isa't isa. Hi, I'm Laura. Nice to meet you, Myrtle. Sa Laura habang nakangiting iniabot ang palad kay Myrtle. Hi, I'm Myrtle. Nice to meet you, Laura. Si Myrtle na naman dito na imbis na kunin ang palad dito ay nakangiting yumakap ito kay Laura. How about my brother? Pasimpleng bulong ni Myrtle at ngumiti ito ng bahagya sa dalaga. It's a long story. I'll tell you later. Ani Laura at tumango si Myrtle habang pasimpleng tiningnan ng kanyang kapatid na tila wala rin pakialam sa mga pangyayari. Grabe, hindi kita na-recognize nung ipakilala ka ni Miguel bilang fiancé niya. Hindi pa rin makapaniwala si Myrtle na si Laura at Florence ay isa. Marahil dahil nakapustura ito ng todo noong gabing iyon at napakasimple naman ito noong magpakilala itong girlfriend ng kapatid. O di kaya dahil sa pagkabigla at naramdamang sakit ay hindi niya analanta ng tingnan pang itsura nito noong gabing iyon. Ako din, parang hindi kita nakita noong gabing iyon. Sigurado ka nandoon ka? Tugon ni Laura na ano may hinahanap sa alaala si Myrtle noong gabing iyon. Bahagyang ngumiti si Myrtle pagkatapos ay tila alanganing tumango. Oh, sorry. Kung nalaman ko lamang ng mas maaga, sana hindi na ako pumayag na ma-engage kay Miguel. Paano? Feeling gwapo naman ang boyfriend mo. Hindi na niya ako pinansin since that night. Kala niya siguro feel na feel ko siya maging fiancé. Si Laura at hindi napigilan ni Myrtle ang natawa ngunit hindi naglaon ay realize niyang totoo ang sinabi ni Miguel na hindi na nga nagkita ang mga ito. Bakit nga pala ibang pakilala mong pangalan kay kuya? Pagkatapos ay naihiwaga ang tanong ni Myrtle kay Laura at ito naman ang natawa. Sorry sis, triggered kasi ako sa kasupladuhan ng kuya mo. Kaya nung sinabi niyang he was looking for Laura, sabi ko wala siya. Imagine bigla na lamang niya akong tinalikuran pagkatapos
Pasaway ako kaya inabol ko siya at basta na lang din lumulan sa sasakyan niya. Hanggang sa napadpad kami sa house niyo for dinner. Gusto ko siyang inisin ng inisin kaya bigla ko sinabi na girlfriend niya ako. Si Laura habang natatawa sa pagkukwento kung paano sila una nagkakilala ni Marco. Naitakip naman ni Myrtle ang isang kamay sa bibig na tila na surpresa sa sinabi ni Laura tungkol sa first meeting nito at ng kapatid. Sa bagay nature naman talaga ng kanyang kuya Marco ang mukhang suplado. But I'm really Florence Laura Lorente. Dagdag pa ni Laura at napatango na lamang si Myrtle dahil sa pagkasurpresa. Kumusta naman kayo ni kuya? Si Myrtle pagkaraan ng ilang sandali. Ayun, dumoble ang pagsusungit niya sa akin. Pasimangot na tura ni Laura at nakimkim ni Myrtle ang bibig upang pigilan ang mga labi sa pagngiti. Nakikinikinita niya ang iritadong mukha ng kapatid ngunit naawa din siya kay Laura dahil sa pag-uugali nito. Pasensya ka na sa kuya ko ha. Ganoon lang iyon. Pero maalalahanin at mapagmahal naman. Hayaan mo't magsasabihan ko siya. Ay, wag na. Baka isipin niya nagsusumbong ako sa iyo. Kaya pa naman. Sure? Sure na sure. Huwag ka mag-alala. Mababalitaan mo na lamang na nakagapos na siya sa poste kung hindi ko na kaya ang kanyang kasungitan. Saad ni Laura, kung kaya't napahalakak si Myrtle na may kalakasan. Ikaw ba'y nagpaalam kay Miguel na magkasama tayong lumabas? Baling ni Laura sa dalaga at tumango ito. Oo naman. Mag-aalala yun kung umalis akong hindi nagpapaalam. Tugon ni Myrtle habang inaalala ang linya ni Miguel na kailangan alam nito kung saan siya nagpupunta upang hindi ito mag-alala. Oh, sana all may mag-aalala. Saad ni Laura pagkatapos ay nagkatawanan silang dalawa. Pagkatapos nilang kumain ay napagpasyahan nilang puntahan ang mga mamahaling stores at tumingin-tingin kung ano ang mga bago sa kanilang mga produkto. Kumuha ng mamahaling bag si Laura at tuwang-tuwa ito sapagkat nakakuha ito ng bagong edition. Siya naman na hindi magastos ay natuwa na lamang sa nakikita excitement ng kasama. Ngunit bago sila makalabas sa store ay may ibinigay na isang paper bag si Laura. Nakamukha din ng bitbit itong paper bag. This is for you. Si Laura kasabay ng pag-abot sa dalaga ng hawak na isang paper bag. Salamat. Bakit nag-abala ka pa? Saan niya dito? To think na sobrang mahal niya mga bilihin sa loob ng store. Hindi naman sa hindi niya afford, ngunit simula noon tumira siya sa simbahan ng ilang taon ay medyo nagbago ang pananaw niya tungkol sa mga bagay-bagay. It's a friendship token. Thank you for considering me as your friend despite everything. Si Laura kung kaya't nahihiya ang dalagang pahindian ang iniaabot dito sa kanya. Thank you, Laura. But with or without token, still, I consider you as my friend. Anang dalaga at labis naman ang tuwang rumihistro sa mukha ni Laura. Anak ito ng isang mafia at wala itong matatawag na circle of friends. Kung kaya't mahalaga para dito ang pagkakaroon ng kaibigan na tulad ni Myrtle. Masaya silang naglalakad at tumitingin-tingin sa loob ng mall nang biglang may humablot sa dalang bag ng Myrtle. Hindi nakaibig si Myrtle sa gulat at nakatingin na lamang siya sa lalaking mabilis na tumakbo habang dala-dala ang kanyang bag. What happened? Tanong ni Laura sa dalaga na hindi naramdaman ang pagkatangay ng bag ni Myrtle sapagkat nasa kabilang direction ng atensyon kanina. Yung bag ko, kinuha ng lalaki. Saad ni Myrtle dito habang nakatingin sa lalaking papalayo. What? Gulat na pahayag ni Laura. Pagtingin niya sa lalaking tumatakbo ay malapit na ito sa escalator pababa. Agad niya ibinigay kay Myrtle ang ilang hawak-hawak niya at mabilis pa sa alas 4 tinungo ang direksyon kung saan tumakbo ang lalaki. Pagdating niya sa kinaroroonan ng escalator ay malapit nang makarating sa baba ang lalaking hawak-hawak ang bag ni Myrtle, kung kaya't halos lumipad siya sa pagbaba. Nasa gitna siya ng gumagalaw na escalator nang makita ang pababa na ito. Mabilis niyang inihagis ang bag sa lalaki at nasapul niya ito sa ulo. Medyo nadapa ang lalaki sa pagkakasapul nito sa ulo kung kaya't halos liparin na naman niya ang natitirang stairs ng escalator. Pagdating niya sa ibaba ay nakatayo na ang lalaki at nakaamba na ang kamao nito. Subalit mas maliksi ang ginawa niyang pagkilos dahil pagkaalis ng mga paa sa escalator ay inandayan niya agad ito ng flying kick. Sumadsad ang lalaki sa may di kalayuan at sa tulis ng gamit na high heels ay nakita niyang dumugo ang pisngi nito. Saglit siyang napangiti. As a daughter of a mafia boss, she was trained to protect herself all her life. Parang 5 taon pa lamang siya noong simulan niyang aralin ang taekwondo at iba pang mga pang self-defense. Dahil dito ay parang wala lang sa kanya ang pangyayari. Pinulot niyang inihagis na bag dito kanina pagkatapos ay paikot niyang iniambas sa lalaki nang magtaka ulit itong lumapit sa kanya.
Pasuray na napabalik sa pinanggalingan ang lalaki. Wala naman siyang planong saktan nito ng todo. Ang gusto lang niya ay mabawi ang itinakbong bag ni Myrtle. Kung kaya't imbis na undayan pa ulit ito ay pinulot na lamang niya ang nabitiwang bag at babalik na lamang sa kinaroroonan ni Myrtle. Pagtaas ng mukha niya mula sa pagkakayuko ay napataas ang kanyang kilay nang makitang papalapit ang lalaki habang nakatutok sa kanya ang hawak nitong baril. Sa tansya niya ay isa lamang itong putyo-putyong baril kaya hindi man lamang siya pinanginigan ng paa. Hinihintay niya makalapit ng gusto ang lalaki sa kanya. Pakiwari niya ay list priority nito ang patayin siya dahil kung hindi ay kanina pa sana nito ipinutok ang baril sa kanya. Nang makalapit ang lalaki ay kusa niyang iniabot ang bag ni Myrtle dito. Ngumisi ng bahagya ang lalaki ngunit nang malingat ito ng tingin sa kanya ay mabilis niyang binaklas ang magazine ng hawak nitong baril na nakatutok sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa ginawa niya at napamulagat na lang ng malaki nang tumingin sa kanya. Kinibitan niya ito ng balikat pagkatapos ay binawi ang bag ni Myrtle na hawak-hawak nito. Ikulong ang lalaki iyan. Utos niya sa mga nagsidatingang hindi niya mawari kung guard, pulis o mga bantay nila ni Myrtle. Ma'am, huwag po. Parang awa mo na, ma'am. Hindi ko na po ulitin. Mangiyak-ngiyak na tura ng lalaki lalo at tinawakan siya ng mga lalaking malalaki ang mga pangangatawan. Hindi niya ito pinansin bagkos ay tila binging hinanap kung nasaan ang kasamang si Myrtle. Laura, okay ka lang ba? Halos patakbo naman lumapit sa kanya si Myrtle pagkababa nito sa sinakyang escalator galing sa itaas. At nasa mukha ang matinding pag-aalala. I'm good. Here's your bag. Saan naman niyang tila walang kaso sa kanya anong nangyari. Thank you pero hinayaan mo na lamang sana. Unti ka na tuloy mapahamak. Tura nito at napangiti siya dito. Sa lahat ng nahablutan ng bag, ito lang talaga ang taong okay lang na hindi na mabawi pa ito. Dahil dumadami ang nakikosyo sa hinawakan niya sa kamay si Myrtle at pasimple niya itong hinila upang umalis na sa lugar. Agad nilang hinagilap ang exit point ng establishment subalit hindi pa sila nakakalapit sa pintuan ay nakita nilang magkasunod na papasok sina Marco at Miguel sa may entrance. Myrtle! Lara! Mabilis na nakalapit si Miguel sa dalawa habang nasa mukha ang pag-aalala. Agad itong niyakap ang kasintahan pagkatapos ng inspeksyon kung may bakas ng pananakit dito. I'm fine. Si Laura ang humabol sumablot sa akin bag. Si Myrtle sa ginawa ng binata. Agad namang rumihistro ang relief sa mukha ni Miguel sana lamang hindi nasaktan ng dalaga. Pagkatapos ay inilipat naman ang paningin kay Laura. Are you okay? Paninigurado naman niyang tanong kay Laura kahit wala sa mukha nito ang pagkabahala sa nangyari sa kanila. I'm good, just a piece of cake. Pakibit na tura ni Laura at lihim siyang napangiti sa lakas ng loob nito. That's good to hear. Thank God at walang nangyari masama sa inyong dalawa. Sadya dito, siya naman paglapit ni Marco na agad na lumapit sa kapatid. Myrtle, are you alright? I swear puputulan ko ng kamay ang taong yun kung may nangyari masama sa iyo. Nag-aalala ang tura nito kay Myrtle at tulad ni Miguel ay mabilis din itong pinasadahan ng katawan ng kapatid. I'm okay, kuya. Thanks to Laura. She saves the day. Saad ni Myrtle sa kapatid habang ipinagdiinan si Laura na naging savior niya. Tumingin din si Marco kay Laura ngunit agad na inalis ang paningin dito at ibinalik ang mata sa kapatid. This is what you've got sa katigasan ng ulo ninyo. Sino ba may sabi maglamyarda kayo nang walang kasama? Pananermo ni Marco at napatingin sa isa't isa ang dalawang dalaga. Tama na yan. Ang importante walang nangyaring masama sa kanilang dalawa. Pero sa susunod hindi na kayo pwedeng gumala kapag wala kayong kasama. Awat ni Miguel sa pananermo ng kaibigan. Tumango naman si Myrtle sa itinura ng kanyang kasintahan ngunit pinag-ikutan ni Laura ng mata ang mga ito. Seriously? Bubulong-bulong nitong turan pagkatapos ay umiling na tumalikod sa kanila. Pwede ka namang gumalang mag-isa mo. Huwag mo lang isasamang aking kapatid. Inis na tura ni Marco sa ginawi ni Laura at agad na pinandilata ni Myrtle ang kapatid. Kuya! Saway niya kay Marco ngunit umismid lamang ito sa dalaga. Eduhog! Mas talong inis na tura ni Laura kay Marco pagkatapos ay walang lingon likod na nagmarchang paalis. Oh, Laura, wait! Si Myrtle na agad na kumilos upang sumunod dito. Ngunit agad na hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Itinuro niya si Laura pero nginitian lamang siya nito pagkatapos ay sumenyas kay Marco. Kumunot ang noo nito ngunit wala ding nagawa ng tapikin ni Miguel ang braso nito pagkatapos ay giniya si Myrtle upang mauna nang umalis. Ngunit bago sila makarating sa exit ay may sumalubong sa kanilang dalawang guard at dalawang pulis. Excuse me lang po naman sir. Kayo po yung nahablutan ng baga no? Tura na isang pulis at napatingin muna si Myrtle kay Miguel bago tumango.
Ma'am, kailangan po namin kayo imbitahan sa presinto upang makapag-file po tayo ng formal complaint laban sa lalaking mablot ng bag ninyo. Saad naman ng isang pulis na kasama nito. Hindi ba pwedeng ikulong na lang ang taong iyon para hindi na makaperwisyo? Pasupladong pahayag ni Miguel at napahawak na mahigpit si Myrtle sa kamay nito. Nakakatakot si Miguel kapag sobrang seryoso at baka may masabi itong hindi magustuhan ng mga kaharap. Sige sir, pupunta po kami sa presinto. Agad namang tura ni Myrtle sa mga pulis at rumihistro ang tuwa sa mga mukha ng mga ito. Sige ma'am, hihintayin na lamang po namin kayo sa aming opisina. Maraming salamat po. Ng mga pulis pagkatapos ay magalang na nagpaalam ang mga ito. Pagtingin niya kay Miguel ay nakataas ang kilay nito. Saglit lang naman, puntahan na lang natin para matapos na ito. Sad ng dalaga dito habang hindi pinansin ang pagkataas ng kilay nito. Please? Paglalambing niya sa binata nang hindi ito kumikilos at nakatingin lang din sa dalaga. Pinindot ni Myrtle ang matangos nitong ilong at pagkaraan ng ilang sandali ay nakatawa na ito. Sinamahan naman siya ni Miguel na pumunta sa opisina ng mga pulis para sa incident report ng mga ito. Ma'am, parang awa niyo na. Huwag niyo po sana ako ipakukulong. Please po. Nagawa ko lamang naman po yun dahil nasa ospital ang aking ina. Agad tumayo ang lalaking mablot sa kanyang bag pagkakita nito sa kanya sa loob ng presinto. Agad namang iniharang ni Miguel ang katawan upang hindi ito makalapit kay Myrtle at gusto niyang suntukin sa mukha ang lalaki subalit mas sumigpit ang ginawang pagkakahawak ng dalaga sa kanyang kamay. Ako na. Mahinahong wika ni Myrtle sa binata kung kaya't napilitan itong umalis mula sa pagkakaharang sa dalaga. Patawarin niyo na po ako ma'am. Hindi na po ako uulit. Kawawa po ang aking ina kung makukulong po ako. Patuloy na pagmamakaawa ng lalaki. Pero masama pong ginawa niyo kuya. Malumanay na pahayag na Myrtle sa lalaki at hindi niya inaasahang biglang lumuhod ito sa kanyang harapan. Alam ko po yun ma'am. Pinagsasisihan ko na po ang lahat. Sorry po, patawad. Ng lalaki habang nangingilid ang mga luha. Mukha namang nagsasabi ng totoo ang lalaki kung kaya't naantig ang puso ng dalaga. Tumayo na kayo dyan kuya. Basta wag niyo nang uulitin ang ginawa niyo ha. Turan niya sa lalaki tumangutango ito. Opo ma'am, hindi na po ako uulit. Aburido lamang po ang aking isip kanina dahil wala po akong alam na pagkukunan ng pera para sa nanay kong nasa ospital. Pero pangako po, hindi na po ako uulit. Ng lalaking biglang nabuhayan ang loob. Sige kuya, hindi na kita ipakukulong. Pahayag ni Myrtle sa lalaki at sa sobrang tuwa nito ay agad na tumayo at halos mapayakap sa dalaga. Kung hindi lamang hinila ni Miguel si Myrtle palapit sa katawan nito. Salamat ma'am. Maraming salamat. Hindi magkamayo na pasasalamat ang ginawa ng lalaki at tumangutang ang dalaga dito. Hindi naglaon ay kausap na ni Myrtle ang pulis at sinabing hindi na niya ipakukulong ang lalaki. Hindi na rin nagtaka at nagtanong ang pulis kung bakit dahil kitang-kita naman ang kabaitan nito. Kuya, kunin mo ito. Kunting tulong para sa nanay mo. Ipananalangin ko din sa Panginoon ang kanyang paggaling. Bago umalis ay inabutan ni Myrtle ang lalaki ng cash. Naawa kasi siya sa lalaki aburido sa pag-iisip kung saan kukuha ng pera para sa kanyang ina. Maraming salamat ma'am. Pagpalain po kayo ng pong may kapal sa labis niyong kabaitan. Ng lalaki sobrang nagulat sa pag-abot sa kanya ng dalaga. Hindi nito akalaing bibigyan pa siya ng tulong sa kabila ng nagawa. Walang anuman kuya. Sige po, mauna na kami. Mag-iingat po kayo. Sad ng dalaga at walang ginawa ang lalaki kundi ang yumukod ng ilang beses dito. Hindi man makapaniwala si Miguel sa ginawa ng dalaga. Ngunit imbis na magalit at pagsabihan ito ay naiiling na lamang siya sa sobrang kabaitan nito. He knows it earlier na hahantong sa ganito ang magiging usapan sa presinto kaya nga gusto na lamang niya kanina ipaubaya na lamang ang lahat sa pulis at sa kanilang abogado. Ngunit wala siyang nagawa sa paglambing nito. She is like a sweet little angel at nawawala ang kanyang sungay kapag kasama niya ito. Pabalik na sila sa kanilang sakyan ay napataas ang kanyang kilay nang marinig ang pagbuntong hininga nito. Don't tell me you're still unhappy for what you did. Pansin niya sa pagbuntong hininga nito. Hindi naman. Naawa lang ako kay kuya. Sana gumaling agad ang nanay niya. Malungkot na pahayag ng dalaga at napailing na kinabig niya ito at sinandal ang ulo nito sa kanyang dibdib. With your prayer, I'm sure she will be healed. Saan niya at hindi niya inaasahang titingalain siya ng dalaga mula sa pagkakahiling nito sa kanyang dibdib. Nginitaan niya ito ng walang kasintamis sapagkat pati siya ay hindi makapaniwala sa kanyang nasambit. Lately, he talks positively about people at nagugulat na lamang din siya sa sarili.
Hinawakan ni Myrtle ang kanyang batok at walang pag-aalilangang hinalikan siya sa labi nang magdikit ang kanilang mukha. It wasn't the first time she initiated a kiss, and it always made him feel euphoric. "I love you, Miguel Mondragon," she said softly, and he couldn't help but smile. Nagulat si Miguel na makatanggap ng balitang dumating ang kanyang ama na walang pasabi. Hindi maganda ang resulta ng huli nilang pagkikita sapagkat sumama ang loob niya dito. Kahit hindi sila close ng kanyang ama ay inaasahan niyang pahalagahan din nito ang kanyang damdamin kagaya ng ginagawa ng ibang tatay sa kanilang mga anak. Ngunit taliwas ito sa kanyang inakala dahil mas mahalaga para dito ang pansariling interes kaysa sa kanyang nararamdaman. At dahil dyan ay mas lalong lumayo ang damdamin niya sa ama. Kung hindi lamang nito isinangkot si Myrtle ay malayong magpapakontrol siya dito. Napaisip siya kung anong pakay nito. Bihira itong umuwi sa Pilipinas at parang nakikinikinita na niya ang rason sa biglaan nitong pagdating. Marahil ay nakarating sa kaalaman nitong patuloy na pagkakamabutihan nila ni Myrtle. Pagkatapos kasi ng masinsinang pag-uusap nila ni Laura, ay narealize niyang wala ng dahilan upang itago pa ang tunay nilang estado ni Myrtle. Kung hindi magawang pahalagahan ng kanyang ama ang kanyang nararamdaman, ay gagawin niya ito para sa sarili kahit sino pa ang kumontra.